Okay po, muli magandang umaga sa bawat isa sa atin. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Thanks be to God po sa success ng ating pastoral ministry. Marami pong na-invite na mga bago, mga taga-Quirino daw po, Malig. Salamat po sa Panginoon at patuloy na lumalago ang ating pastoral ministry. Doon po yata talagang patungo ang calling ng ating mga pastors. Ang maging tagapagturo din ng mga kapwa pastor. Amen? Amen. Kaya patuloy po natin supportan ito, be it financially or kahit ano po na pwede nating maitulong sa ating pastoral ministry. Mga kapatid, amen. Naway di tayo magsawa sa pagtulong. Ganon din po, sana di tayo affected ng mga nangyayaring kaguluhan sa loob at labas ng ating bansa. Ang dami na pong mga pangyayari na kung minsan ay apektado din tayo. Gaya ng yung mga, sino ba yun? Alice Go. Ano po, na bear in mind po natin na ito natin ating mga mata sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Ang ating sovereign God na may control sa lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari pa sa balat ng lupa. Amen? Amen po. Patuloy po natin palakasin ang ating faith sa pamamagitan ng taus-pusong meditation on God's Word and fellowship with one another. Amen? Dalangin ko po na maging matatag ang bawat isa at panghawakan ang dakilang pangako ng ating buhay na Diyos. Amen? Hindi ko na po tatagalin, mga kapatid. Tumayo po tayo at bigkasin ng ating Shema Israel. Sabay-sabay po. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Please be seated for a while po. And may we call in ating bagong-bago, fresh na na song leader natin. First time po niya today. At alam ko po, andun lahat ang kaba. But God will provide po ng peace sa iyong puso as you do yung service mo kay God, maging song lead today. Amen? Naiyak na po siya. Anak ko. Sige, anak ko. Take it away. God bless you. Halika na, anak ko. Sister Tricia May. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na anak ng Diyos. So, a blessed Sabbath Sunday po sa ating lahat, brothers and sisters and guys. So, we are here gathered as one church as we rest in our God's presence. Lahat ng worries natin, problems, anxieties, lahat ng iyon, isang tabi na muna natin at ito natin ang isip at tingin natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, it is a great privilege na makatayo at makapaglingkod, magpuri sa ating buhay na Diyos. Kahit na we are not worthy of all this, He still gave this privilege to know Him and to praise Him and His wondrous works. So, let me read to you Psalms 40 verses 1 to 5. So, makipagbuklat po kayo sa akin. Psalms 40 verses 1 to 5. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. He also brought me out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God, many will see it,
and fear and will trust in the Lord. Blessed is that man who makes the Lord his trust and does not respect the proud, nor such as turn aside to lies. Many, O Lord my God, are your wonderful works which you have done, and your thoughts towards us cannot be recounted to you in order. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. So, our God, truly our God, is the only one who can bring us out of darkness. It is all thanks to Him that we are renewed. Lahat ng pagbabagong sa ating mga buhay ay hindi dahil sa sarili nating lakas. It is all because of Him. It is all because of His abounding grace and mercy. We thank Thee for giving us the privilege to know Him and to praise Him. We should put our trust in our God, for He is our hope, our salvation. So mga kapatid, inaanyayahan ko na po tayong lahat na tumayo at tayo po ay mawit sa ating buhay na Diyos.
Let everything that has breath, let us praise the Lord. Amen. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the It says here in Psalms chapter 96, verses 1 to 6. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Jesus, the only author of salvation, the source of life, our mighty conqueror, had done many great things in our life. His wonder-working power has brought us to life.
and no other being can possess such power. But only Him. No one can compare to Him, for He is the only one who can do miraculous deeds. Kaya mga kapatid, let us continue to seek His presence and walk in His ways. For who can fathom all He has done, that even our minds could not comprehend? Napakadakila ng Panginoon mo. His greatness, kay sarap isipin na may Diyos tayong minamahal sa atin, na hindi tayo pababayaan. No one can be like our God. Let us have our faith in Him, dahil siya lang ang tanging makakapagligtas sa atin. Let us continue to sing praises to our God. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
For you are our only God. Nag-iisa ka lamang po sa aming buhay, Panginoon. Jesus, our Savior, how great indeed your name is. We thank you for marbling us with your mightiness and your majesty. We will continue to shout and call for your name. How powerful and how glorious our God is. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for saving us, for conquering the grave, Panginoon. Only you, Lord, ang makagawa nun. Wala nang iba, Panginoon. We are saved through you, Panginoon. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the
Almighty Father, our Creator, Savior, our Redeemer, our King. We thank you, Lord, for calling us and saving us from the darkness. We thank you for adopting us into your kingdom, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan at sa habag na ibinigay ninyo sa amin. For your goodness, your love, your mercy, your compassion, that even though we are not worthy of those, Panginoon, inibig at iniligtas niyo pa rin po kami mula sa kadiliman. Maraming salamat, Panginoon, for everything that you have done in our lives. May your name be lifted up in the highest, and may you reign in us forever and ever. We praise you, we honor you, and glorify you. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Amen. Ano masasabi niyo mga kapatid? Di ba hindi naman siya halatang kinakabahan? Amen? And for that, sa buong buwan ng August, ikaw magsosong lead, ha? Sister Tricia May. Okay. May we now ask Sister Giselle for the reading of the scripture. At susundan po ito ng ating beloved pastor, Pastor Rick, for God's word. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po sa lahat ng anak ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, atin pong basahin ang ating scripture sa linggong ito. Amen. Ito na lang pong basahin ko. Deuteronomy chapter 22 verses 13 to 19. If a man takes a wife, and after sleeping with her, dislikes her, and slanders her, and gives her a bad name, saying, I married this woman, but when I approached her, I did not find proof of her virginity. Then the young woman's father and mother shall bring to the town elders at the gate proof that she was a virgin. Her father will say to the elders, I gave my daughter in marriage to this man, but he dislikes her. Now he has slandered her and said, I did not find your daughter to be a virgin. But here is the proof of my daughter's virginity. Then her parents shall display the cloth before the elders of the town, and the elders shall take the man and punish him. They shall fine him 100 shekels of silver and give them to the young woman's father, before this man has given an Israelite virgin a bad name. She shall continue to be his wife. He must not divorce her as long as he lives. This is the word of the Lord. Amen.
na siya. Sound test. Dito dapat. Good morning po. Greetings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. We bless His name. We praise His name. May the Lord open our hearts. Makita po natin ang Kanyang kaluwalhatian sa Kanyang mga salita again and again. Palaguin po tayo ng Panginoon sa kabanalan. At tayo po ay mag-rejoice sa kabutihan po ng ating dakilang Diyos. So let us continue po sa ating pag-aaral tungkol sa holiness. And I've decided to change yung icon, ay yung picture ng ano, or anong tawag mo dyan, na ganito, yung sabi ng Panginoon sa atin, ano? I am holy, sabi niya, so be holy. Ang ating scripture na ating babasahin na isa ay sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay tinawag niya. At kadalasan ang tao ay humihinto siya doon sa nalaman niya na tinawag siya ng Panginoon. Hanggang doon na lang. Pero katulad po ng isang sa atin, sa mga offices, government positions, kung saan meron yung election. Kapag nag-elect ka ng isang opisyal, ngunit yung opisyal, hindi niya ginanap ang pagkaka-elect sa kanya, hindi niya ginampanan ang kanyang tungkulin. Wala pong silbi yung election. Nasira yung purpose ng election. Hindi po natin, nang sa ganun po ang ibig kong sabihin dito, hindi natin pwedeng ihiwalay yung pagkakatawag sa atin at yung tinawag tayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesus ayon sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Ang office po, kahit po dito sa church, ang title, ay hindi po yun ang nangunguna sa pagkakatalaga sa atin ng Panginoon. Hindi po yung titulo. Hindi po yung pagkakatalaga natin na tayo ay isang manggagawa o anuman yung title na ibinigay sa atin. Ang una at pinakasangkap ng ating pagkakatawag sa atin ay yung gampanan ang function nung pagkakatawag sa atin.
Sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, that He chose us in Him before the foundation of the world, huwag po nating kaligtaan. Yung sinabi rito, that we act, we function as sons of God. Kaya nga, sa level ng isang tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa antas na yon, sabi ng Panginoon, He expects us, because by His grace, sabi niya, be holy, for I am holy. Ina-expect niya po tayo, and He desires, and He wills, na tayo ay lumakad doon sa pagkakatawag sa atin. To act, sa verse 5, as sons through Christ. Para sa kaluwalhatian po ng Panginoong Yesus ayon sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Kalimitan po ngayon, humihinto po yung mga Christians nung malaman na sila ay elect, huminto na sila doon. They do not know na, katulad ng sinabi ko kanina sa isang illustration, yung posisyon is useless kung wala yung function. Amen? Hindi po yung posisyon dito yung nakakataas. Kahit basahin nyo po yung qualification ng mga overseers. Mas malalapastangan lang yung posisyon kung hindi gaganapin yung function. Amen? Malalapastangan yung pagiging overseer o teacher o pastor o ano pa mang titulo yung nailagay sa iyo kung hindi gaganapin yung function na hinihingi ng Panginoon. So it is also true sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa ating pagkakatawag sa Kanya na banal, ngunit hindi tayo lumakad sa kabanalan, malalapastangan po ang Kanyang pangalan. Amen? Okay. So, balikan natin yung ilang definition na i-meditate natin. Sana tumanim sa ating puso. Ang ibig pong sabihin ng ako ay banal, kaya kayo ay magpakabanal. Ang isang banal ay katulad ng ating dakilang Diyos sa Kanyang level. Siya ay nakalaan para sa Kanyang kaluwalhatian. Sagrado, nakalaan siya. Kaya sabi niya sa atin din, sa level natin na Kanyang tinawag, sa nilikha na level, sabi niya sa atin, kayo ay maging banal. Maging banal is to set apart, na ihiwalay. Kumbaga ito ay meron akong hawak na isang papel dito, yung pinunit na yun, yung napunit na yun ay naihiwalay, na i-set apart. Okay? Naihiwalay siya sa common. So, ibig sabihin tayo ay hiwalay ang pagkakatawag natin. For a sacred use or to the service of God. At sa Old Testament, makita nyo po yun, the Old Testament is a manual. Masasabi ko yun, na manual for teaching us holiness. Okay. So, dun sa sinabi ng Panginoon na He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. 1 Peter chapter 1 verse 16 yan, di ba? So, ang papasok sa ating kaisipan at ang katanungan natin ay, what kind of people we should be? Or tayo na hindi banal ay tinawag ng Diyos upang lumakad sa kabanalan, paano tayo magiging banal? Yan yung mga lessons natin noong nakaraan, no? At importante na maunawaan natin sa mga katanungang yon, yung tinatawag natin na napasadahan na po natin ito sa mga nakaraang pag-aaral natin, yung 4 po na state of human nature. Yung first state po ng human nature ng ating ng sangkatauhan is the state of innocence.
Yung po nung nilikha si Adan at saka si Eva, yun ang state of innocence bago po sila nahulog sa kasalanan. Nung sila po ay nahulog sa kasalanan, yun ang number 2, state of depravity, na kung saan yung holy ay naging unholy. Okay? State number 3, yung kalagayan, yung state, no? Human nature in this fourfold state. Kalagayan ng tao, no? Pangatlong kalagayan ng tao ay yung tinawag ng Panginoong Hesus, yung iniligtas ng Panginoong Hesus, yung pinatawad ng Panginoong Hesus, yung pinabanal ng Panginoong Hesus. Yun yung state number 3, the redeemed man under the state of grace. At meron tayo yung hope natin is the state of glory. Pero yung state of glory na yan ay hindi doon lang mangyayari sa pinakakaantay natin. Okay? Makikita natin yan mamaya pag tingnan naman natin ngayon yung state of holiness. Under doon sa number 3, meron tayong state of holiness na meron tayo din state of holiness na kung saan meron ding glorification, complete kakasana, glorification or perfection. Alam natin na sa state of depravity, sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan, ang tao ay naging alipin sa kasalanan. Man became a slave of lawlessness. Ang kanyang choice, ang kanyang free choice, ang kanyang free will is to rebel against God. Kasi nga ang naghahari sa kanya ay ang lawlessness. Ang lawlessness ang naghahari sa kanya. So yung principle ng kanyang buhay, ng kanyang gagalaw, lahat ng kanyang gagawin is always hostility towards God. Yung against siya sa Diyos, hindi siya papasailalim sa Diyos, wala siyang interest kung paano malugod ang Diyos, basta state of lawlessness siya. Okay. Dito sa kalagayan ng tao, it's very important to understand para ma-appreciate natin yun pong kaligtasan na kaloob sa atin ng Panginoon. Dito sa state of depravity, meron pong tinatawag sa Bible yung legal. Dito sa number 1, mabasa nyo, a state of legal guilt before God. Before God, before the throne of God, sa korte ng Diyos, ang ano po sa atin, ang sentensya sa atin ay guilty. Okay? Legal po yun. Parang sa atin, sa korte natin, parang gano'n. Ano? Legal na deklarasyon na guilty before God. Okay? Pangalawa, na-declare tayong guilty before God kasi, number 2, morally. Kasi, hindi lang tayo guilty dahil kung saan nanggaling, kundi pinapamuhay kasi natin, we are morally polluted before God. At dito po sa dalawang kalagayan na yan, makikita po natin yung kaligtasang kaloob sa atin ng Panginoon. Kung paano niya po yan aayusin, parang ganon. No? Yun yung kaligtasan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Paano niya tayo pagagalingin doon. Excuse me, kukunin ko lang yung pointer ko. Yun. Itong screen kasi hindi pwede sa kanya yung red. Ina-absorb niya, hindi niyo makikita. No? Kaya tuloy, nakaisip ako ng ganito. Okay. Sa Romans chapter 5, verse 8 to 11, but God commended His love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than, being now justified by His blood, ito po, justified by His blood. Ito po yung justification. Before the throne of God, when we come to Christ, kapag tinanggap natin yung judgment ng Diyos sa atin, ibig sabihin, yung judgment ng Diyos sa atin is, the wages of sin is death. At ang judgment ng Diyos, either ang ating kasalanan, aakuin natin, o pupunta tayo kay Christ na siya ang substitute para sa ating
kasalanan, sa punishment ng ating kasalanan. At siya, at sa Kanya ay nai-impute. Sa Tagalog, di ko makuha yung imputation. Sa Kanya nailipat. Siya ay walang kasalanan, ngunit nailipat sa Kanya ang ating pagkakasala. Ang ating kasalanan. So ito po legal. Ibig sabihin, declared tayo na pinatawad, pardon. So yung legal aspect nito ay na-cover doon. Number 1. Okay? Doon sa pagkakapako ng Panginoon sa krus ng Calvary. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if then, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Here, makikita nyo na dito, ibig sabihin nung we shall be saved by His life, dito makikita nyo po na meron pong hindi lamang sa legal aspect, hindi lamang dito sa legal aspect na to, yung na tayo ay na-pardon. Ganito po, ang isang kriminal o isang rapist sa law system po natin. Halimbawa, nakulong siya, no? Nakulong siya ng ilang taon, nagkaroon siya ng parol. Nakalabas siya. Kahit anong tawag doon? Ano na niya yung kasalanan, nabayaran na niya yung kanyang pagkakasala o napatawad siya, paglabas niya, sa puso niya hindi pa rin nabago ang kanyang pagkakatao kahit pardon siya. But not so in Christ. In Christ, yung kaligtasan kaloob niya sa atin o yung tinatawag na atonement o yung justification o redemption, hindi lamang yung napatawad tayo, magkakaroon din ng tinatawag na moral change. Kaya nga dito, makita natin ang indication dito, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Okay? Pupuntahan po natin ang isang illustration para maintindihan natin. The work of Christ, the atoning work of Christ, 1 Corinthians 1:30, He became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. They come in one package. Okay? Yung ordo salutis po na tinatawag ng mga theologians, it comes in one package. Hindi mo pwedeng pag-iwa-hiwalayin yun. So, ibig sabihin, isang circle lang po yung makikita nyo rito, na yung Christ atoning work comes to cover yung legal aspect ng ating pagkakasala. At pangalawa, yung corrupted, yung morally corrupt na nature natin, bibigyan din ng Panginoon ng tinatawag na regeneration. So, yung atoning work ni Christ, there is the legal aspect at saka meron siyang regenerating work in the life of the believer. Amen? Kung tayo po ay sumasa Panginoong Yesus, dalawa po ito in one package. Hindi pwede po paghiwalayan. Yung declaration ng Diyos na tayo ay pardoned, it comes with the regenerating power of God. Okay? That's very important to understand. Nang sa ganun, ay hindi po tayo mananatili doon sa, ay, napatawad naman na ako, okay naman na ako. Tapos kaya kalimitan, sinasabi natin, asan ang bunga? Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Which means to say pala, na yung napatawad sa Panginoong Yesus, magbubunga yun ng kabanalan. It cannot be separate. Amen? Hindi po pwedeng wala yun. Okay. So sa state of grace, sa tanong natin na how can the unholy be made holy, meron po tayong tinatawag na sanctification. Yung patuloy na pagbabago sa atin ng Panginoon o ginagawa tayong banal ng ating Diyos. Dito makikita natin na kailangan nating malaman. It's all by grace. Hindi natin gawa yung kaligtasang kaloob sa atin ng Diyos. Ngunit, kalooban ng Diyos
na kasama tayo, responsible pa rin tayo doon sa kaloob niyang bagong buhay sa atin. At we can see that in the scripture. Dito, ilagay ko yung summary, basahin natin yung summary ng isang theologian that I have trusted na maganda yung pagkakasabi niya rito. The Holy Spirit is the agent of sanctification. He works in believers. The Holy Spirit works in us. Binigay ng Diyos ang Holy Spirit sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. He works in believers to make them willing. So to make you willing, kasi nga, in Christ, yung lawlessness natin na pardon, pagkatapos in Christ, namatay tayo dun sa principle of lawlessness, merong bagong buhay na kaloob, yung regenerating power of God. So the Holy Spirit make them willing and ready to put sin to death in their lives. Yan po yung product nung tinatawag na pagkakaligtasang kaloob sa atin ng Panginoon. Magkakaroon na tayo ng willing heart to die. Willing heart na mamatay doon sa kasalanan. Dati minamahal natin yung kasalanan. Ayaw nating maihiwalay sa kasalanan. Amen? Okay. The central means of sanctification is the law word of God. 2 Thessalonians 2:13. Iwan ko na lang po sa inyo yan. Ibig pong sabihin pala, dito ay meron tayong function din. Meron tayong responsibilidad na sabi ng Panginoong Hesus, "Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Ang Biblia po, maraming dugo, maraming buhay ang naipuhunan sa Kanya para makarating sa atin ang Biblia mabasa natin. Ang lahat ng gumawa noon, isa lang ang nasa isip nila. Ang Biblia ay para sa sabihin mo ng pinakamababa na level ng sumasampalataya sa Panginoon. Actually, ayoko sanang sabihin yun, pero yun ang nila noon. Sa pinaka na. Kaya nga, ang purpose ng Biblia, mapasa atin is, kinatakutan kasi ng tao yung salitang theology. Pero actually, ang goal nila is every Christian sa congregation is to become a theologian. Kasi ang theology, wala pang masama sa salitang yan, kundi pinasama lang sa modern kaisipan ngayon. Actually, ang theology means Theo is God, Logos is Word. So, God's Word in us. Pinag-aaralan natin yan. So, dito, the Spirit is the agent of sanctification at the central means of sanctification is the Word of God. Ang goal, kahit ng mga nagtuturo dito, kaya nga, yung mga tumatayo dito o yung siyang nangunguna sa church, hindi po sila ang head of the church. Ang head of the church is Christ. Amen? Servants lang ang mga tinawag ng Panginoon. At yung servants na yun, ang goal nila na ibinigay ng Holy Spirit, hanggang doon lang yung authority na ibinigay sa kanila. They are not authorized to be dictators. Hindi sila authorized na kundi ayon lang sa pagkakatalaga ng function na binigay sa kanila ng Panginoon. And their work is to be doon sa goal ng Panginoon na the goal of sanctification is to be conformed to the image of Christ. Mai-present kayo sa Panginoong Hesus. Ang ibig ko pang sabihin, sa Panginoong Hesus kayo ma-in love. Hindi kay Brother Rick. Ang kayo ay lumago, ma-in love kayo sa Panginoong Hesus. At habang paalis at napapalitan yung mga manggagawa sa iglesia, ang mananatili sa inyo ay ang Panginoong Hesus. Ang puso ninyo, ang buong pagkatao ninyo. Si Jesus ang siyang bumili. He bought us with a price, sabi doon. He died for us. The pastors did not die for you. The church did not die for you. Yung mga workers, hindi sila may-ari sa inyo. And don't give your heart to that, but you honor them. I-honor natin, mahalin natin as one body.
But we have, kasi ang mga iba rito, kaya ako sinasabi ito, marami ang workers ng Panginoon, they work for the denomination. They work dun para sa sarili nilang interest. They work sa interest ng position nila. Hindi dito. Na yung church is to be dedicated, mailaan, maitalaga para kay Christ. Kaya nga sabi ni John the Baptist, He must increase and I must decrease. Because kinakailangan ding sabihin to dahil may marami ang nasa iglesia ang na-poison ang kanilang mga kaisipan. Na ang alam lang nila, itong church ay para lang sa pagpapayaman ng mga pastor. Para lang yung pera nila ay ilagay ng pastor sa kanilang bulsa. Para sa sariling gawa ng pastor, hindi po. Kung inihingi namin na magpakatotoo kayo, maging banal sa Panginoon, sa pagbibigay ninyo sa gawain ng Panginoon, yun ay para sa Panginoon. Dito sa Ilagan Christian Church, masasabi ko, we have not coveted anyone's silver or gold. We have in behalf ng lahat ng itinalaga ng Panginoon para sa inyo. We have dedicated our life, our breath, as much as we can, to the best we can. Hindi kami perfect, but for this goal, that you be made holy to Christ. Kaya huwag niyo po sana kaming gawing magmamakaawa sa inyong mga participation sa gawain ng Panginoon sapagkat sa Kanya kayo, hindi kayo sa amin. Amen? Titus chapter 2 verses 11 to 14. For the grace of God has come, giving salvation to all men. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Tingnan niyo po yung dala ng kaligtasan na ito. Na nagtuturo sa atin. Yung kaligtasan galing sa Panginoon, yun ang nagtuturo sa atin. Pagtanggi natin sa kalikuan. Pagtanggi natin sa mga maling mga kaisipan, sa mga masasamang kaisipan. Doon sa former image natin, sa dating pagkatao natin. Ang kaligtasan galing sa Diyos, ngayon ay tinuturuan na tayo na tumanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. So, the grace of God trains us so that turning away from evil and the desires of this world, we may be living wisely, uprightly, in the knowledge of God in this present life. Yung kaligtasan kaloob ng Panginoon ay hindi po umihinto doon sa naligtas tayo. Ang gusto lang natin doon na tayo sa heaven. God wants us to participate, to be responsible doon sa kaligtasan kaloob niya. Siya ang maggagawa sa atin ng new creation. But He wants us to walk in it. Mailakad natin, magka-participate tayo doon sa biyaya niya, sa kaluwalhatian ng galaw niya sa atin. Amen? Verse 13, looking for the glad hope, the revelation of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Isipin mo, yun po yung ina-anticipate natin. Who gave Himself for us, that He might make us free from all wrongdoing. Sa trono niya, declared pardon, we are free. But then, ilalakad po natin yun sa katotohanan. Kasi po, yung kapatawaran ng ating kasalanan ay hindi po ito abstract. Ito po ay katotohanan. Hindi po isang ilusyon. Magiging totoo po ito sa atin. Yun po ang ibig ko sabihin sa ibang salita.
and make for himself a people clean in heart and on fire with good works. Amen? So yung paglakad po pala natin sa bagong buhay, talagang naglalagablab ka na lumakad doon. Hindi po yung kabanalan yung nakaganong ka na andun sa ilalim ng kuweba. Kung hindi yung kapatawaran at kabanalan ng kaloob ng Panginoon sa atin is dito sa basic Bible English na version na to, kaya ako kinuha ito kasi sabi niya rito, kung sa Tagalog, upang maging ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Pero sabi niya rito, make himself a people clean in heart and on fire with good works. And then, sa verse 15, all these points, yung binasa po natin kanina, all these points give teaching and help. This is the letter of Paul to Titus. And this is the letter of Paul sa mga andito, sa binigyan ng function dito na magtuturo. And this is the letter of Paul sa lahat ng mga gagawa. And this is the letter of Paul sa lahat ng mga magulang. And this is the letter of Paul sa old men and women on all these points. Give teaching and help. Hindi yung diktador. Amen? Give teaching and help. And make clear what is right with all authority. Let all men give you honor. Ang bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag umamak sa inyo. Kaya nga sa Titus 2:15, sa ESV version, yung verse 15, sabi rito, declare all these things. Exhort and rebuke with all authority. So it needs a lifetime of study. Parang ganon. Kaya nga, tayo ay mag-meditate. Tayo ay hiling talaga sa Panginoon. Lord, make me grow more and more. Palakihin mo ako more and more sa kabanalan. Because ang pagkakatawag sa atin is to be conformed, maging tayo ay as we function as children of God, sons of God. At maging kawangis natin, makarating tayo na maging kawangis natin ang Panginoong Jesus. That's a big word. Nawawala kuminsan sa iglesia yung heart natin na tayo ay pupunta rito, and again, we come before the throne of grace. Lord, palakihin mo po ako pa rin as your son or your daughter in your kingdom, na makikita ang liwanag at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amen? Hindi, pupunta tayo dito. Kung minsan, ang purpose lang natin, ma-fulfill lang natin yung Sunday. That's it. Sunday. That's it. First Thessalonians chapter 4, verses 1 to 8, babasahin natin. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord. We ask and urge you in the Lord. This is the Apostle Paul na nakikiusap sa church, na, that as you have received from us how you ought to walk and please God. So ito, no? You have received from us how you ought to walk and to please God. Kaya nga yung worker, ang laki-laki po ng responsibilidad niya dito. Question, paano ko maituturo yung paano lumakad at kalugod-lugod sa Diyos, sa iglesia, kung ako mismo hindi lalakad doon? Amen? Maging ano lahat, maging ilusyon, maging imahinasyon lang ang mangyayari. Amen? How can parents teach their children
to walk and pleasing to God kung hindi nila ilalakad yun. Amen? Just as you are doing, sabi ni Paul, that you do so, ano yan? Sige pa more. Di ba? Gusto. Ano yung expression nyo na ganon? Ano yun? More? Ha? Sulong pa more. Meron pa ba yun sa atin? For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus Christ. Yan. Ang gagawin din ng mga workers, ng parents, ng mga ano, ilakad nito, hanapin ito, babasahin ito, yun ang ipapakain sa iglesia para sa paglakad sa kabanalan ng iglesia. Marami po kasi, di na nila nakikita yung pagkakaiba. Dito po, gagawin na ito, kwentuhan na lang ito andito. Kwento, balatong. Mangyayari isang bersikulo, diyan wala ng laman na salita ng Diyos. Marami po ang ganyan. Marami na po ako narinig sa mga testimonyo ng mga ganyan. Mga manggagawa sa Panginoon. For this is the will of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Diyos? That you abstain from sexual immorality. That you abstain from sexual immorality. Ang ibig pong sabihin pa nito, huwag kayong maging prostitute, sabi niyang ganyan sa Biblia. Nabasa niyo yung sinabi ni James sa kanyang epistle? Do you know that friendship with the world is what? Is that you prostitute yourself with the world. O sa kasalanan, ang ibig sabihin nun. You prostitute yourself with sin. And you become adulterers, sabing ganun. That you abstain from sexual immorality, that each one of you know, each one of us, walang exempted dito, know how to control his own body in holiness and honor. So meron tayong participation, no? Binigay ang grace ng Panginoon sa atin at tinuturuan niya tayo, tinetrain tayo na to know how to control his own body in holiness and honor. Example na lang, yung pagtitigil mo na magalit, tinetrain mo na, sulong pa more. Di ba? More. Inaamin ko sa akin, sasabihin ko sa inyo ito bilang ano lang, dahil sa kakulangan ko ng pagmamahal pa sa aking may bahay. Ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ang aking may bahay ng lalaking higit na magmamahal pa sa kanya. Hindi ko sinasabi ibang lalaki. Ako pa rin yun. Ako yung babaguhin ng Panginoon. Kayo naman. Iba na kaagad inisip ninyo. Biro lang. Amen? How about we pray to the Lord? Alam ng bawat isa sa atin ano yung kakulangan natin. Pride, oversensitive, madaling ma-offend, etc., etc. Ito ang kalooban ng Panginoon, ang ating kabanalan. That we learn how to control our own body, even our mind, in holiness and honor. Di ba, meron sa inyo yung, ayaw ko munang sabihin ito kasi kapag nasabi ko ito, iba na naman ang magiging reaction niya. Nagpipigil tayo. Example lang yun, di ba? Pag natutunan na natin yung lesson natin, tuwing mabanggit ito ni Mrs. sa akin, umaalma talaga ako. Ako, sa part ko, hindi ko pa na-train yung sarili ko doon. Siya naman, hindi niya pa na-train yung sarili niya na huwag mo muna kasing banggitin. Masisira yung araw niya pag yan na nabanggit mo. Di ba? Nagkakaroon na ng control. Example lang yon. Pero sa lahat ng bagay, gagawin natin yon. May participation tayo sa grace ng Panginoon. May participation tayo sa sanctification. To control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. So the Gentiles who do not know God, they don't care. There is no control at all. Doon sa makasalanang gawa nila, wala silang pagpipigil.
Wala silang pagpipigil kasi nga ang free will nila, yung desire nila ay yung labag sa Diyos. Pero tayo, yung mga tinawag sa Panginoon, sila ay binigyan ng kalayaan mula doon. Kaya sila ngayon ay tinawag na, ang will na nila ngayon is to please God, na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Hindi sa pita ng kahalayan ng gaya ng mga hentil na hindi nangakilala sa Diyos. That no one transgress and wrong his brother in this matter. Very important na makita natin ito. Because the Lord is an avenger in all these things. Seryoso po ang Panginoon. No one transgress and wrong his brother in this matter. Sa immoralidad. Sa walk ng paglapastangan sa kanyang kapatid. That no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger of all these things. As we told you beforehand and solemnly warned you, for God has not called us for impurity, but in holiness. Kaya nga sabi rito sa verse 8, therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Kung ang Diyos ang nagbigay ng Holy Spirit upang tayo ay lumakad sa purity, sa kabanalan. Ano ang purity sa Tagalog? Sa dedication sa Panginoon. And you disregard that. May warning. Kahit sa mga justified, may warning. You disregard not men but God, who gives His Holy Spirit to you. And when you disregard the Holy Spirit, what's going to happen? Kapag ang Panginoon tinanggal niya, alam niyo naman yan, ginanon lang ng Panginoon ng konti, yung grace niya sa atin tinanggal lang. Taranta ka na. Hindi mo na alam kung paano ang lumakad sa Panginoon, sa totoo lang. Nakakatakot. Napakahalaga po ng kabanalan, and that we see it here. Dedicated in purity. Sa 2 Corinthians 11:2, sabi ni Paul sa kanila, ito ang heart ng isang manggagawa sa Panginoon. This is the function. It's not the position. I am jealous for you with a godly jealousy. Sabi ni Paul, is working hard to do that. Life and death, in the midst of all ng kahirapan, karamdaman, at lahat ng struggle, sabi niya, at lahat ng pag-aaral, I betroth you to one husband. I betroth you to one husband. Bakit niya kinakailangan ulitin yung salitang to one husband? Dahil kasi, talaga tayo, galing tayo sa adulterer in the heart. Sometimes, yung adultery natin, mismo sa ego natin, sa pride natin, sa sarili natin. Kailangan tayong mamatay doon. I am jealous with you with a godly jealousy, for sabi ni Paul, betroth you to one husband. So that to Christ, I might present you as a pure virgin. Yun ang goal ng isang manggagawa, na till now, to be honest with you, to be transparent with you, I kneel before the Lord. What a burden na ibinigay mo, Lord. Teach me. Give me a heart to do it joyfully. Hindi, walang pera-pera yan. Akala nyo pera-pera yung mga tumatayo na mga tinawag ng Panginoon para sa inyo dito. Na kung minsan, napakadamot natin magbigay sa ng Panginoon, kasi ang sabi natin, yung mga yan, mga pera-pera lang yan. So much of that accusation.
so that to Christ I might present you as a pure virgin. Ang hirap naman nito, Lord, nung assignment na bigay mo. Kahit na anong position dito, yes. KMC, kinakailangan niya mag-start doon. Kaya nga sa basic English, sabi niya, it is my desire to give you completely holy to Christ. Amen? Sexual purity, yung sinabi natin kanina doon. Nais ko lang makita nyo ito na sa survey po, sa statistics dito sa Pilipinas, it's about 15 million na single parents in the Philippines. About 15 million. You know why? Di ba ang hirap ng kalagayan ng single parent? Especially, iniiwan na yung babae. May ilan dyan na porsyento, konti lang, single parent na lalaki. Iniiwan naman sila ng babae. What happened? Ang laking problema kasi nga kaya nagkaroon pa ng Republic Act para sa kanilang ayuda. Kasi ang hirap ng single parent. Eh kung minsan single parent na sa isa, uulitin pa uli, dalawa na, nakadalawa na. Uulitin pa uli, nakatatlo pa. That's true. Why? What is the issue? Ito, sa nabasa natin kanina. No, sabi ko kanina, yung holiness in the Old Testament, yun ang manual natin. Nabasa natin kanina, na kapag, if any man takes a wife and goes into her and turns against her, dito po, and charges her with shameful deeds and publicly defames her and says, I took this woman, but when I came near her, I did not find her a virgin. Ganito po yun. Yung engagement diyan sa law, betrothal lang tinatawag. Hindi pa sila mag-asawa, meron yung engaged sila for more than about 6 months. Parang si Joseph sa si Mary, betrothed, engaged. Hindi pa talaga officially na pero parang mag-asawa na ang trato sa kanila. Hindi pa sila nagsasama na wala pa silang sexual contact pag-engage sila. Ngayon, pagka sila kinasal na, doon lang magkakaroon ng sexual contact. Pagkatapos doon, meron silang itatayo na tent at doon yung first night ng mag-asawa. Okay? Doon sa first night ng mag-asawa, ilalagay nung father nung babae yung puti na sheet tela o kumot. Lalagay yung puti doon. Kinabukasan, titingnan yon, makikita yung marka ng pagka-virgin ng babae. Alam niyo ibig ko sabihin? Okay? Yun ngayon itatago ng yun. Ido-deposito sa bangko. Isa-secure talaga yun. Kasi itong lalaki, kapag sabi niya, hindi naman virgin yung binigay mo sa akin balak niya ngayon na i-divorce. Di ba? Balak niya na hiwalayan. Then, the girl's father shall say to the elders, I gave my daughter to this man for a wife, but he turned against her. Now, who is involved? Yung father. Siya yung, I gave my daughter to this man. That's very important to understand. Kinakailangan din maintindihan yun. Yun ang role ng mga parents. And behold, he has charged her with shameful deeds, saying, I did not find your daughter a virgin. But this is the evidence of my daughter's virginity. Sabi ng lalaki, hindi virgin yung anak ko. Hindi, ito yung ebidensya. And then they shall spread the garment before the elders of that city, sa korte. So the elders of that city shall take the man and chastise him. And they shall fine him 100 shekels. 100 shekels, doble nung dowry. Yung dowry normally is 50 shekels. 50 shekels means, sabi nung iba, at pinakamagandang estimate nila is 3 years na savings nung lalaki. 3 years na savings nung lalaki, yun yung tinatawag na virgin's bridal price. Yun ang dowry, 50 shekels. Ito, doble, kasi nga, dinungisan niya yung babae, naging 100 shekels. Because he publicly defamed a virgin of Israel. So, kinamo ang pagpapahalaga ng law ng Diyos sa virgin of Israel. That is holiness
sa Lord. Amen? And she shall remain his wife. He cannot divorce her all of his days. Cannot. But, kaya nga ito yung pagpapalaga ng Panginoon doon sa babae. Kaya maalala nyo yung binasa natin kanina, sabi ni Paul, saan niya kinuha yun? I betroth you, in-engage ko kayo into one husband, into Christ, as a pure virgin. So I'm giving you a picture kung paano nire-regard ng Bible ang purity in the physical sense pa ng babae. At yun ay makikita sa kanyang virginity. If a man meets a virgin who is not betrothed and seizes her and lies with her, and they are found, then the man who lay with her shall give to the father of the young woman 50 shekels of silver, and she shall be his wife, because he has violated her. See, violation ng kabanalan. He may not divorce her all his days. If a man seduces a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall give the bride price for her and make her his wife. If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money equal to the bride price of the virgins, which is 50 shekels. Kaya nga sabi sa Hebrews 13:4, sa palagay nyo saan nakuha ni Paul yan? Yung mga pinagsasabi niya na ganito. Marriage is to be held in honor among all. And the marriage bed is to be undefiled. Fornicators and adulterers, God will judge. Ano po yung isa sa fornication? Sexual immorality? Yung mga young people ngayon, kung maki-boyfriend, maki-girlfriend, walang control, walang kabanalan sa pagkikipag-date. Amen? Hello? Sino sa inyo may boyfriend, may girlfriend dito, hindi pa kasal? Pakitaas yung kamay. Huwag kayo matakot. Takot na kayo eh. Okay, ito po ang masasabi ko. Did you put controls? May controls ba kayo? Oy, hindi ko sinasabi yung kondom na tinuturo ng mundo. Kailangan natin matutunan yan. Dito makita ninyo kung paano i-preserve yung virginity ng babae hanggang dun sa araw ng kasal kasi magkakaroon ng testing. Evidence. We have to go back to that. Pinakita ko kanina sa inyo yung kaso sa Pilipinas, 15 million single parents. Mga babae, iniwan. Binuntis lang, iniwan ng lalaki. Walang dowry, walang ano. Sino nagbabayad ngayon para sa ayuda ng mga yon? Taxpayers. Laki ng kasalanan natin, no? Sa Panginoon. We have to go back sa kabanalan na yon. Kaya nga nung ibinigay ng Diyos si Eve kay Adam, binigay siya sa kanya na helpmeet. Babasbasan ko na. And the rib that the Lord God had taken from the man, He made into a woman and then brought her to the man. Ano ang kahalagan ng mga salitang yan? Ano ang kahalagan ng mga seremonyas na ginagawa natin? Na yung tatay, yung magdadala sa anak, papunta doon sa lalaki. Ano yan? What's in between? Ano nangyayari? Ito po, bigyan na natin ng picture. Ito, bago dadalhin nung tatay ito dito, approve ito. Approve siya sa pananampalataya nito. Kaya nga yung question, mga tatanungin nila doon sa mapapangasawa, what do you believe? Are you going to be under God, a prophet, priest, and king? Are you going to fulfill your responsibility as a king?
that is exercise lordship in the Lord, in your family, in your calling, wherever you are to be a man under God. Ang ibig pong sabihin dito, yung tatay pala, responsable na tingnan that this is a man under God. Ito ay nagpapasailalim sa Diyos. Kaya dadalhin ko ang aking daughter sa Kanya. Amen? Kaya nga, dito kung tingnan ninyo, no? Ang tatay ang nagdala. And it is God who brought her to the man. Ang Diyos ang nagdala sa babae doon sa lalaki. Amen? And the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Dito, ano po ang makikita nyo dito? Bone of my bone and flesh of my flesh. Ano pong ibig sabihin nito? This is a man under God. Yun ang pinili niya. May say ba yung parents din dun sa babae? Meron. Di ba? Dati may say yung parents, di ba? Kailan lang naging ano na tayo? Wala tayong pakialam. Basta nagkagustuhan, bahala na dyan. Mag-date na sila na mag-date sa gusto nila. Walang holiness, walang kabanalan, walang purity. Problemang katakot-takot ang mangyayari. Noon tinatanong, itong babae na pakakasalan mo ba? Ito, sasabihin ko sa inyo, sinabi ng nanay ko sa akin to. When I was grade 6. When I was grade 6, hindi ko makalimutan ang sinabi ng nanay ko sa akin. Rick, sabi niya, kung mag-aasawa ka, huwag mong asawahin yung pangkama lang. Hello, grade 6 ako. Huwag mong asawahin yung pangkama lang. Asawahin mo yung magiging kabiyak mo sa puso sa pagpapalaki ng pamilya. Marunong magtrabaho, magalang, may integridad. Kaya nga yung parents tatanungin, sino ba itong babaeng mapapangasawa mo? Dadalhin mo ba sa pamilya natin yan upang madagdagan ng chismis yung pamilya natin? Dadagdagan mo ba sa pamilya natin yan upang madagdagan ang magnanakaw? Parang ganun sa pamilya natin. You know what I mean? Anong asset ang dadalhin niyan sa atin, sa ating pamilya? Di ba may mga magulang na ayaw nilang asawahin yan dahil ganito yan. And sometimes totoo, karamihan doon totoo. Pero hindi, ang purpose ko dito lang is tayo ay mag-exercise ng controls para sa kabanalan sa Panginoon. At example, magandang manual ito na napukunan natin, yung purity ng virgin in the eyes of the Lord. Amen? Because ang marriage, mga kabataan, is not for happiness only. It's not for sexual prosperity or self-satisfaction. Kundi ang marriage is a calling to serve God in holiness. A calling to serve God in holiness. Amen? At pag nakita natin yan na ganyan, then we will see ourselves. In the book of Revelation, makikita nyo doon na nasaan pababa, yung the bride of the Lamb. Galing sa heaven, pababang ganun. With all yung kaganda-gandang mga jewelries na nakalagay sa kanya. Prepared for the husband. Amen? Yun yung picture natin na church. Betrothed as a virgin for Christ. Amen?
God bless you po. Maraming salamat, Pastor Rick, for God's Word sa revelation ng kanyang salita. Nawa, dalangin ko mga kapatid na naitanim ito ng malalim sa ating puso at isipan at magpatuloy tayo sa paglakad sa matuwid na hangarin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Dumako na po tayo sa giving of tithes and offering. Okay. Tumayo po tayo sa ating offertory song. And may we request Brother Joshua, andyan po siya. Okay. For the offertory prayer. Ama namin na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawang kabutihan sa amin. Salamat din naman na kami po ay muling nakapakinig ng iyong mga salita at nanagdagan muli ang aming natutunan. Nawa ay may pamuhay namin at may share sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng iyong mga salita at hindi pa nakakakilala sa iyo. Ama, narito po ang aming mga ikapo at mga handog na taos-pusong pagdakila at pagsamba sa iyo. Ito ay banal na bagay sa iyong harapan, Ama. Kaya nawa patuloy mo kaming pabanalin at gawing matuwid sa iyong harapan. Basbasan mo ng iyong pagpapala ang gawa ng aming mga kamay ngayon at magpakailanman. Pagkat ito ay para sa iyo lamang, Ama. At kalwalhatian, pinupuri ka namin at sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
request, Brother Jerry. Bata, sige. Marami pa sila? Ay! Wala na, siya na lang. May memory verse ba kayo? Wala. Wala? Raya, I think Raya has. Raya, what's your memory Wala? verse? Okay. Sige. Tayo pong lahat ay tumayo at ipag-pray po natin ang next generation. Meron pa ba? Let's pray. Ama naming banal, salamat Panginoon sa iglesyang ito na ginagamit ninyo Panginoon upang hulmahin ang mga buhay ng mga batang ito. Salamat Panginoon sa inyong mga biyaya sa kanila, sa buhay nila Panginoon na patuloy niyo pong pinoprovidean ng mga pangangailangan nila Panginoon at sinusustain nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dalangin namin Panginoon na patuloy niyo po silang gamitin, ingatan, patuloy niyo po silang providean Panginoon ng faith, ng grace Panginoon which is sufficient every day for them. Lord, we pray na patuloy po silang mag-grow and mahalin, Panginoon, ang inyong commandments, mahalin ang inyong salita, mahalin ang pagtututo, Panginoon, sa inyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa naging mensahe niyo sa amin at bilang iglesia, Panginoon, ay may apply namin ito sa aming mga tahanan, especially sa pagpapalago po, Panginoon, ng mga buhay ng mga batang ito. Dalangin namin, Panginoon, na magabayan namin sila na maging banal at lakaran din nila, Panginoon, ng kabanalan na amin pong tinuturo sa kanila. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na inyo pong binigay sa amin upang kami ay makapag-obey sa inyong mga salita. Lord God, we know na apart from you, we cannot do anything. We cannot change their lives. We cannot change anything, Panginoon. But alone, through you, Lord, everything is possible. So Lord, we cast our faith, we cast our hopes sa inyo, Panginoon, sa salvation ng lives sa mga batang ito. Have mercy upon them and continue to use them, Panginoon, to glorify yourself in this world. Lord, we thank you and we magnify you, we praise you, and we ask these things in Jesus' name. Amen. Salamat, Brother Jerry. May memory verse? May memory verse kayo, mga bata? Balik ulit, balik. Mga bata, balik. John chapter 14, verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Ang gagaling po ng ating mga bata. At magaling din ang ating tagapagturo. Si Raya has din, a may memory verse. too. Sige, Okay, Raya. Raya, what's your memory verse? Let's hear from Raya. My memory verse is BK. Proverbs 8:25 to 26. For whoever find me, find life, and obtains favor from God. But he who fears can find me and goodness news. I will hate of gift. For taking survive to take. Amen! Galing-galing Golda, ng Raya. interpret, Mami Golda. Thank you, Lord. Sino kaya susunod? Raya says, Sino kaya susunod kay Raya? Opo, translate ko lang po para marinig po ng lahat. Sabi po ni Okay, Raya. okay. Proverbs 8, verses 35 to 36. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who fails to find me injures himself. All who hate me love death. Proverbs 8, 35 to 36. Amen. Amen. Ang galing mag-memorize ni Raya. Abangan po natin next week yung bagong memory verse niya.
Okay po. Servants on call next week po. I have an Ang MC natin, si Sister Raquel. Ang ating scripture reading, si Brother Gabi Salviejo. Offertory natin, may we request Sister Baby next week. And then prayer for the next gen, si Brother Martin. Also, reminder po sa ating mga ladies, monthly dues natin to support our church activities, please. Approach niyo lang po ako kung may bibigay. Ganon din po, may additional announcement si Sister Iya. Ayan, good morning po mga kapatid. Announcement lang po. I'm just glad to announce to you na ito pong coming Saturday sa atin pong Kids Ministry, Saturday Kids Ministry. Meron po tayong back to school party for them, no? Parang to encourage po yung mga bata na maging maayos sila sa pagpasok nila sa school this coming school year. So, yung mga pwede po tayong siguro para sa grooming nila, gupit and everything. But they will be enjoying that Saturday kasi we will be, may feeding po tayo sa kanila as usual. Meron na pong sponsor for the food. But we are also planning to give yung mga needs po nila sa school, like notebooks maybe, pencils and all. So if you have the heart to share po, we're not, kung sino lang po yung mga gusto pang tumulong, although meron na rin po mga nag-pledge, we are open po para po sa inyo. And then we can join, no? You can join so that we can celebrate with the kids this Saturday. Let us enjoy yung presence po ng ating mga anak. To encourage them para po sa pasukan, ready po silang lahat. Amen? So thank you very much po. Okay, for our final song, may we ask again Sister Tricia May at susundan po ng benediction ng ating butihing pastor. So, amen. Purihin ang Diyos. So, tayo na po lahat ay tumayo at awitan po natin muli ang ating buhay na Diyos. Almighty, forever, I will never
tayo po ay makakaupo po muna saglit. May announcement lang po ako. So, magkakaroon po starting August, every first Monday, 9 a.m. to 12. Kasi napag-usapan namin ng mga pastors na magkaroon ng theological studies twice a month. So, first Monday and third Monday of the month, 9 a.m. to 12 p.m. PM na po ba yun? PM na, no? Yung 12 p.m. Okay. So, actually, originally intended sana para sa mga pastors, ang pag-aaralan is about Trinity, Christology, pneumatology. So, kaya lang naisip ko na paano mga taga-ICC. Yung mga interested po sa ICC po pwede pong mag-join. So, magbaon na lang po kung gusto nyo mag-join. Ang pakiusap ko lang doon, wag yung urong sulong. Kung talagang desidido kayo, kasi pag-aaral po talaga yon. Parang schooling talaga. Okay, so may mga assignments, so i-require kung may assignment, may pag-aaral talaga, tapos may mga exam din, may mga readings kayo, discipline talaga. Gagawin po natin ito para lang to equip ourselves. Lalo na ngayon, nakita ninyo na lumalala yung dumadami sa Pilipinas yung mga heresy, katulad ni Ed Lapis. Ang tindi pala ni Ed Lapis yung protege niya, si Rolando Garcia, yung pinost natin sa matindi yung kanilang idea. Magkaiba yung Old Testament na si Yahweh, iba kay El Elyon. So yung tatay daw talaga ni Jesus Christ is si El Elyon according to Ed Lapis. At si Yahweh ay actually parang siya si devil. Lumalabas dun sa preaching niya. Between the lines. Oo. So hindi daw yun yung Diyos, yung tatay ni Jesus. Okay, so kaya kailangan natin tong i-equip para alam natin how to defend yung mga faith natin. Amen po ba? So hindi po ito persahan sa lahat. Yung mga willing na matuto, pwede pong mag-join. Pero pag nag-join kayo, please, tapusin ninyo. Italaga ninyo yung sarili sa pag-aaral talaga. Seriously. Amen? So, purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Father God, we thank you so much, O Lord God, sa lahat ng iyong mga kahangahangang mga gawa. At patuloy mo kaming inihahanda for the work of service. Especially, O Lord God, yung maitatag namin, Panginoon, sa mundong ito ang iyong paghahari at ikaw ay makilala bilang Panginoon at tanging Diyos at tagapagligtas. Ama, equip us in every aspect ng aming pananampalataya. Salamat, O Lord, sa patuloy mong paghubog dito po sa aming pong iglesia, sa ICC. Salamat sa patuloy mong pagpapahayag ng iyong sarili. At salamat, O Lord God, sa lahat ng mga katuruan na siyang nagdadalisay sa amin, Panginoon. Panginoon, tadalangin ko po na ingatan mo po ang bawat membro na idinadagdag mo rito po sa iglesyang ito, na kami ay maging pure virgin before you. Salamat, O Lord God, at nawa, patawarin mo ang aming makasalanan at patuloy mo kaming, Panginoon, na i-prepare for the work of ministry. Ilagay mo po sa aming puso, O Lord God, ang katapatan sa iyong mga gawain. Salamat po, Ama. Lord, pagpalain mo po ang linggong darating at bigyan po kami ng mga kalusugan, kalakasan, katalinuhan sa paggampan ng mga tungkulin na iniatang mo sa aming balikat. Nawa, O Lord, maging goal po namin sa bawat araw yung is to glorify your holy name, Father God. Thank you, O Lord, for all the things you have given us in the past weeks, Lord, and we bless your holy name sa linggong darating for every grace and strength that you have given us. Lord, bless us all for your name's sake, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all.